Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kwento ko lang yung napagdaanan ko bago ko nakuha itong TESDA ko. Ayan, so TESDA Domestic Work, ayan, NC2. So, tatlong araw kami. So, 2 araw yung training and then yung isang araw is yun yung final assessment na. So, ang training namin, una namin ginawa is inorient kami nung babae sa may Manila kami, sa may Paco ata, yun, Paco, Manila kami nag-training. So, yung nabayaran ko is 5,000 pesos. Yung yung in-inquiran ko is hindi talaga siya yung may-ari. Parang lang siya doon, kakilala siya and siya yung nagdala sa akin. So 5,000 siya, mura na yun kasi sa iba lalo pag agency yung may hawak is nasa 15,000 yung pinapabayaran. So ayun, 5,000 kaso nga lang kailangan isiksik mong maigi sa utak mo yung mangyayari kasi nga madalian siya and pagdating doon sa pinaka-final na talaga, malilito ka talaga kasi maraming ipapagawa sa'yo. Kaya kailangan pag nag-training kayo ng TESDA, dapat may alam na kayo kung ano yung conversation, yung bed setting, ayan, paano maglinis ng CR, yan yung mga kailangan yung alamin. First is, ang pinagawa sa amin is magluto. Bunot-bunot sa pagluluto, halimbawa, may papel na maliit, so bunutan kayo kung ano yung mabubunot nyo. Yung nakuha ko is meron kasing drinks, ayan, coffee jelly yung akin. Nakalimutan ko na 1 year na kasi mahigit. Tapos yung pinaka main dish ko is nakalimutan ko na yung parang escabeche. Hindi, yung may ketchup. Ayan, so ganyan and then salad. Nakalimutan ko na talaga yung isang ulam. Yun yung pinaka main talaga na ulam and tawag nito merong salad, tapos coffee jelly, ano pa yung binigay sa amin, nakalimutan ko na talaga yung niluto ko pero madami guys. Anuhin yung maigi kasi nga merong pang Arabic, yung may mga kung ano-anong pinaglalagay na may mga ingredients siya na pinaglalagay and inaamoy ng professor or ng nag-training doon kung tama yung pagkakagawa mo ng kabsa. Kabsa yung tawag nila doon. Hindi ko lang alam, basta meron siya may kanin, halo. So, yun, kabsa yung tawag nila doon. Malas mo kapag yun yung napunta sa'yo kasi nga maraming ipapagawa. Yung sa akin is parang may lang yun eh. Meron siyang sabaw na may ketchup, ganyan. Nakalimutan ko na talaga pero medyo madali lang yung akin. Yung iba is mas madali yung spaghetti, yung pasta lang yung ipapagawa kasi madali lang gawin. Focus kayo sa pagluluto kasi doon nila tinitignan. Focus kayo sa kung paano nyo gawin and yun nga, naglaga ako ng itlog and nagmamadali ako kaso ang tagal-tagal niyang maluto and 4 yung kalan and 4 kayo dun sa kusina. So ibig sabihin, isang kalan, isang tao and ilan yung lulutuin mo? 2. May sabaw ka pa kasing lulutuin. Yung sa akin is yung pinagawa niya is yung lang na sabaw, yung dahon, spring onion na sabaw and nilagyan lang ng chicken cube, ganun lang. Pero yung iba is meron pang egg, ganyan, egg soup, ganyan. So maraming ng soup. Yung sa akin is yung pinakamadali yung nagawa ko. Next is lulutuin ko pa yung itlog para sa salad, yung yung pang-diet na salad. So yun yung niluto, yung para sa akin. Carrots, ano pa yung nilagay ko, lettuce, itlog, cucumber. Nakalimutan ko na yung iba. Basta bell pepper and tomato. Ayan, so ayan, lagyan mo ng arti-arti and isang tips is konti lang yung kunin nyo. Yung maliit lang, yung carrots, sobrang ganyan lang, maliit lang, kasi nga ipapakain sa'yo yan guys, lahat ng niluto-luto mo dyan, walang ibang kakain ng niluto-luto mo, ikaw lang din. So yung masarap lang doon sa kinain ko is yung coffee jelly. Yun lang yung nagustuhan ko. Yung iba na hindi kaya talaga is nilagay sa tissue
yung ipapakain ng training sa amin. So, hindi nila kinain, nilagay nila sa tissue, and naka-apron kasi kami, kaya nasiksik doon yung yung pagkain. So, paglabas, tsaka nila tinapon. Pero ingat kayo kasi nga may CCTV sa loob. Focus kayo sa pagluluto. Next is yung serving, yung can I buzz in, can I buzz out, yung conversation. Hi ma'am, ganyan-ganyan yung pagsiserve, yung isi-serve nyo is yung nag-a-assist sa inyo, yung tawag nun, basta yung nagtitraining sa inyo sa TESDA, yung parang professor, siya yung ihahainan mo ngayon. So, kailangan maano yung posture mo, yung isa mong kamay sa likod, tas yung ito naghawak ng tray, and dapat tama yung paghawak mo ng tray. And ayun, banggitin mo na ngayon kung ano yung sasabihin mo. Meron pang mga na kung kukunin mo ngayon yung flower base, ilalagay mo ngayon yung table napkin. Ayan, yung may mga ganyan-ganyan. Kasama yan, kaya pag anuhan nyo talaga, pag tinuro sa inyo, dapat focus kayo kasi nga yun yung importante pagdating dito sa pagdating sa TESDA. Next is pagkatapos na mag-serving, so yun kasi yung unang bunot sa amin. Nahati kami sa dalawa, 8 kami na nagti-training, 4 is nagluto muna, yung 4 is naglinis. So, iba-iba. 4 kami doon sa kusina, 4 sila naglilinis-linis doon. Kasi half day lang yung training, madalian yung gawa. And then pagkatapos nun, natapos na kami mag-serve. And then, iniwan na namin yung kusina. So, yung itlog ko nga is malasado. And yung kasunod ko na nag-break ng contract na ngayon, wala na, umuwi na ng Pinas, is siya yung sumunod, and paborito niya pala yung malasado na itlog. Gusto niya daw kainin yung itlog na iniwan ko doon kasi nga tinapon ko, guys, malasado kasi sa salad. So, ewan ko, nung time na yun, kailangan kasi may minutes lang yung pagluluto, parang 10 minutes lang ata or 20, kailangan tapos na. Sabi nga sa amin, nagbubukas-bukas ka pa dyan ng kalan, time's up na, kung ano yung nahanda mo dyan, yan na yun. Kaya kailangan mabilis din kayo kumilos. Lang sa akin, advantage lang sa akin kasi nga nagsabi yung bakla na sa amin, na nag-training sa amin, oy, timplahan nyo naman ako ng kape, sabi niya ganun. And then yung mga kasama ko, 4 kasi kami, yung 3 is focus na agad pagdating, na siya kaagad, focus na sila agad sa sa pagluluto-luto. And ako is nakinig ako sa sabi niya na lutuan ko siya anuhan ko siya ng kape. So nag-init ako ng ininit doon sa sa lagayan ko, and then binuhos ko dun sa tasa. Sabi ko, okay na po ba yan? Tinimplahan ko siya ng kape. Plus points yun sa kanya. Hindi niya ako nasigawan kahit isang beses, and hindi niya ako masyadong pinapatrabaho. So, pag nakikita niya ako, gawin mo yan. Tapos, okay na yan. Alis ka na. Ganun na agad siya. So, kapag may ni-request sa inyo yung kung hindi naman ganun ka-hassle sa oras, is pwedeng nyo, pasip-sip konti. Mahirap kaya hindi pumasa. Magkano babayaran mo? Babayad ka uli ng 2,000 para sa isang isang items lang na hindi mo napasahan. Next is pagkatas namin doon, palit naman kami. Kami naman maglinis, yung 4 naman na naglinis kanina, sila naman yung magluluto. So ayun, una namin ginawa is bed setting ako. And then yung iba is pinalinis ng sala. Ayun, pinaturo. Sabi, paano linisin yung sala, ganyan. Paano gamitin yung vacuum, paano gamitin yung isa pa, floor polisher. Ayan. So, lahat yun, kailangan alam nyo kasi nga, ipapademo yan sa inyo doon, ipapagawa. And then, pagkatapos, paano yung gawin paglinis sa sala. So, kailangan alam mo yung mga materials na ginamit mo, cobwebber ba yun, basta yung mga ganon-ganon. Sa TESDA, meron yun sila dun mga items kung anong tawag, picturean nyo yung pag-aralan nyo, meron din silang ibibigay sa inyo. Iniwan ko sa Pinas yung akin, makapal pa naman yun kasi nga, hindi ko kayang bitbitin, kasama siya sa sa luggage. Ayan, so, pagkatapos nun is, na kami, tapos na kami doon sa sala, madalian kasi tinuro naman ngayon sa amin kung paano maglaba. Guys, kapag puti lang talaga lahat, wag niyong ihalo kasi magagalit yung nagtitraining. Sabihin niya sa inyo, ano yung ginagawa mo, ganyan-ganyan. Pero pagdating dito sa Hong Kong, halo-halo na as long as hindi i-stain, hindi nangungupas, is hinahalo-halo lang namin dito maglaba. So,
Pagkatapos is papalinisin kayo ng toilet. Yung brush doon sa gilid na pang brush doon sa loob ng toilet bowl, huwag nyong gamiting brush sa labas. Makita kayo ng professor, masisigawan kayo, lalo yung mga baguhan. Kasi may isang taga Mindanao na yung brush nga ng toilet bowl is, sabi, paano ka maglinis? Aba, kinuha ngayon yung brush ng toilet bowl, binrush ngayon doon sa may sahig, sa may tiles. Hoy! Sumigaw yung yung nagtitraining sa amin, bakla, mas malala yung topak. Tapos sabi, ganyan ka? Tapos, pinagalitan siya, ekis na naman siya doon. Tapos, sabi sa akin nung babae, ikaw kasi, dapat kung hindi mo ako sinabihan na doon maglinis, di sana hindi ako nahuli, sabi niya ganun sa akin. So, tumawa lang ako, kasi nga, dalawa kaming naglilinis-linis doon sa CR. And then, pag, tekniko kasi guys, nakikinig ako habang tinatanong sila para kung ano yung answer doon. Alam ko na pag ako tinanong, hindi na maraming sagot, kasi, nandun na, alam ko na kaagad. So, sabi nga sa akin ng professor nung nahuli niya akong nakatingin, hoy, anong pakinig mo dito? Sabi niya ganun sa akin. So, tumawa lang ako. And then, ayun, hanggang doon lang. Tapos, pagkatapos namin maglinis lahat-lahat, tulong-tulong kami ngayon na maglinis doon sa kusina. Nung mga pinaglutuan namin, mga kalat namin, nilinis namin yun lahat. Ayan, nilagay namin sa basurahan, pinlastic namin. So, tinaydi up namin yung kitchen pagkatapos malinis. Kung paano siya pagdating namin na malinis, ganun din siya iniwan malinis. And sa training center naman, ayun kasi is assessment yun. Sa training center naman is doon yung mararanasan yung ka talaga, yung sobrang baba ng tingin sa'yo kasi nga katulong ka lang, lalo pag yung training center na yun is halo yung nandun. Merong mga Middle East na mga tao, na mga magtatrabaho in Hong Kong and Malaysia. So, kawawa yung mga taga Middle East, ang baba ng tingin sa kanila kasi nga hindi sila yung nagbabayad sa training nila, kundi yung agency. So, lahat ngayon ng stress ng nagtitraining is doon nabubuhos sa kanila. So, hindi ako napapagalitan kasi nga, bayad ko yung sarili ko, pumunta ako doon, nagbayad ako, sila kasi wala. Tapos, alam mo yung pag nagalit talaga, malala talaga, minsan may sumisigaw pa yung hindi makamove on, ganyan. Tapos, may isang tomboy nga na papunta ng Middle East, is pinatulan yung nagtitraining, nag-away sila doon, nagsigawan sila, and then bumaba yung magtitraining na tomboy. Sabi doon sa boss, yung sa may-ari ng training center na nagte-training sa amin nung time na yun ng pagluluto. Sabi niya, yung tauhan mo doon sa taas, hindi makamove on hanggang ngayon, paulit-ulit, ginanon talaga ng tomboy. So, sabi naman ng amo, nung babae, ano ba yan? Si Bel, pinatulan pa talaga, sabi ganun. So, doon sa training center, marunong ka dapat makisama kasi nga, hindi lang ikaw yung nandun, marami kayo. And ako, sa pagliligo, may kasabay akong 3. So, 4 kaming naliligo. Grabe guys, malala. Binayaran pa namin yung tubig na inano namin. Parang technique din siguro nila yun. Kasi nga, alam mo yon, kung kailan nandun ka, tsaka walang tubig sa gabi, so wala, hindi ka makakaligo, tambak-tambak. So kailangan magbayad ka ngayon, meron silang doon, parang boy na magbayad ka ng magkano yon para lang makaligo ka doon sa CR nila. And then na kami, 3, 4 kami doon sa loob, nakapanty na lang. Wala nang mga bra kasi nga wala. Tapos maghubad ka, magpalit ka ng damit, nandyan lang din yung kasama mo, maghubaran kayo dyan. Ganun kalala yung training center. Kaya ini-expect nyo sa TESDA masarap, maganda, hindi. Lalo pag kayong nandun kayo matutulog kasi nga papatulugin kayo ng kung anong oras nyo gusto, pero gigisingin kayo ng mas maaga, alas 5. Tapos may katulong sila doon, alas 5 ginigising na kami. Syempre ako pagod ako galing sa trabaho bago nagpunta doon sa training. And then talaga, bumabawi ng tulog. Grabe, ang sarap pong matulog guys. Sanay ako natutulog ng hanggang alas 11. Pero nung time na yun, alas 5:30 pa lang, ginigising na kami ng katulong nila na nag-training din yun. And then inantay na lang din yung flight niya papuntang ibang bansa. So tapos nagsumbong siya dun sa baba. Sabi niya, yung mga magte-training ang tatamad, sabi niya, hindi gumising anong oras na, hindi man lang maligpit-ligpit yung mga hinigaan nila. Nakahiga pa kasi kami. Ay, umakyat ngayon yung may-ari, sinigawan kami. Nakikisama kayo dito, pinapatulog namin kayo ng libre, tapos ganyan. Grabe, parang natanggal yung espiritu mo talaga sa pagkaano talaga. Kaya guys, maasahan nyo kapag TESDA talaga, lalo pagkamura, and then stay in, kung gusto nyo magstay in. Nyo na talaga, expect nyo na nandun yung
pakikisama, pagpapakumbaba. Kailangan yung isang babae nga na taga Mindanao na yung ano, ilang beses nga siyang pinoprovoke nung may-ari ng training center. Sabi, ano kasi, late ng late. Alam mo na nga, wala ka na nga alam, late ka pa. Tapos ano, tahimik lang siya, minsan ngumingiti lang siya. Sabi ko sa kanya, buti hindi sumasama yung loob mo sa ganun. Tapos sinagot niya ako, kapag kasi, ano ka, yung pride mo nandyan, tapos ano, hindi ka marunong magtiis or alam mo yun, pabayaan mo lang, wala kang mararating sa buhay mo, hindi, talo ka, sabi niya ganun sa akin. Doon ako natuto. Kasi siya guys, ang grabe na talaga yung provoke sa kanya. Sabi, tingnan mo, hindi ka pa marunong magpirma-pirma, so ako na lang nagpirma nung kunwari amo, ganyan. Ako na lang nagpirma. Sabi, tingnan mo, tapos late ka pa, wala ka pang alam, sabi ganun. Anong gusto mo? Ganyan, magpapalaki ka lang ng dede mo. Ginaganon-ganon siya guys. Below the belt na talaga. Kaya kung gusto nyo mag-training and makamura, dito kayo sa pinagtrainingan ko, yun nga lang paghandaan nyo kung ano yung madadatnan nyo doon, nandun yung grabe talaga malala. Buti ako, hindi ako ginagano nila kasi nga yung forma ko, yung ayos ko is matino. Kasi nga, nagtatrabaho ako sa mall, so minsan naka-make up ako pumupunta doon kasi galing sa trabaho, tapos diretso doon na matulog kasi nga kinabukasan training na. So nagpapalusot na lang ako minsan na sa company ko na sabi ko may emergency, nagdadiarrhea ako. So bago ako pumunta dito sa Hong Kong, meron pa akong leave na naiwan doon. Parang 3 pa yung emergency leave ko. Yung sick leave ko is 4 pa. And then yung vacation leave ko is 4 pa din. Kasi meron akong 8 na vacation leave, 8 na sick leave, and then emergency leave 3. Tapos birthday leave na isa, sayang. Pero kasi guys, konti lang yan eh. Yung sakripisyo na yan, pag nandito ka na, mababawi mo na. Kaya kahit gustong gusto ko sa trabaho ko, kasi nga hindi ako stress, nananaba ako doon, wala akong trabaho, cellphone lang, hawak lang ng ballpen. Pero kasi hindi ka makakalabas sa comfort zone mo, hindi ka mag-i-improve, parang natali ka doon. And gustong gusto ko talaga na makapag-abroad para kahit papano, meron man lang ako makita sa sarili ko na may naipundar ako. So ayun lang guys, kung gusto nyo ng training center, you can PM me, Jenny Babe, in my Facebook account. And then sabihin ko sa inyo kung saan ako nag-training. Pero expect nyo na talaga, mura siya, 5,000. Pero ewan ko kung nagmahal na sila ngayon kasi 1 year na mahigit. Pero ang tiisin mo talaga, and then yung ulam nyo doon, may libre silang pagkain. Yung ulam nyo nga lang gulay, tas haluan nila ng corned beef, patola, lagyan nila ng fishball or dyan, mga kikiam ba yan, hindi ko alam. Tapos yung cabbage or yung repolyo nilagyan ng corned beef. And then sabi nung isang babae, konti lang, sabi niya doon, pasigaw pa siya doon sa nag-training sa akin. Konti lang, nagda-diet kasi ako. Tapos sumandok siya ngayon ng repolyo na may corned beef. Nagustuhan ata yung lasa, taga Mindanao siya. And then nagustuhan, bumalik ngayon sa kusina, kumuha. Kanina lang ayaw mo kumuha. Tapos ngayon parang gusto mong kunin lahat. Sabing gano'n nung nagtitraining. And ako guys, binigay ko doon sa babae na gustong gusto niya yung pagkain. Sabi ko sa'yo na lang. Kasi hindi ko maubos-ubos. Kasi maraming ulam. And pag Manila kasi parati mong inuulam yung repolyo na may corned beef. Yan agad yung natatakbuhan natin. So ayun lang guys. Thank you for watching. And good luck sa mga nag-a-apply. And yung TESDA is 3 days lang naman, pagtsagaan nyo na kung magti-training kayo. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.